Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ame from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you, 72 hours, timeless. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments, sa mga nag-likes, nag-subscribe, sa mga subscriber ko, syempre sa lahat sa inyo, sa mga nag-hype ng aking video. Maraming salamat. Sa mga nagpa-personal reading, maraming din salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below para sa personal reading. Saka sa mga hindi nag-i-skip, syempre ng ads. God bless you all. Vice versa tayo, energy reading, general reading tayo ha. Kuha tayo ng iyong angel's number para kay Pisces. Ooh! Okay. Pisces, 29, 18, 15, 4, 1. Gemini, Libra, Cancer, Aries. Yan. Baka connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay. Maganda. Maganda yung situation. Maganda yung situation eh. Ano ba yung ate? Okay. Andito yung sitwasyon na nagkakaroon ng mga positivity or there's a positivity happen into your life sa nakita ko, lalo na siguro pagdating sa iyong kaperahan. Iba sa inyo, tarot reader kayo, no? Sa inyong trabaho or sa inyong kaperahan, ay nandun sa point na yun, no? You protect yourself or may mga bagay ka na pinoprotektahan, ganun din naman yung mga family mo o yung trabaho mo, you want to stable it naman, nandun yung loyalty mo sa ginagawa mo, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. And then also, is there's a new beginning happen into your life. May mga bagay ka na paninindigan mo or nandun yung desire to start or may mga bagay na sinusumulan mo na nag-a-action ka na sa iba, sa inyo. You're doing something activity, parang ganun, ako nakikita. May mga activity ako nakikita na inuumpisahan mo na o inuumpisahan mo na. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, physical, spiritual, emotional, kung saan man yan, basta there's a new activity na ginagawa ang iba sa inyo. O pwede rin kasi na na you're starting to focus na ngayon. Teka lang, natching ako. No, di ba? Sa exam, natching ako eh. Yan ang nakikita ko sa iyo dito. At may mga biglaang magaganap o mangyayari, makaka-receive ka ng news, messages, maaaring manggagaling ito sa taong malapit sa iyo or pwede rin sa magagaling sa family connection, connected, or sa isang babae. Yun na nakita ko. Magkakaroon ka ng question and quarrel sa isang babae also. Ang nakikita ko dito, handi yung pagiging leadership mo, no? Siguro iba sa inyo is, meron kayong mga pinamumunuan na sarili nyo, kung may business kayo, or meron kayong mga leadership part. Kung sa trabaho naman, baka handun yung pagiging leader mo, yun nakikita ko sa iba sa inyo. Handun din yung pagiging wise, no? Sa iba sa inyo, you're using your head when making a decision making sa iba sa inyo. And then, may trabaho ka ba? Maaaring iba sa inyo kasi nakita ko sa bahay lang kayo, no? Pwede rin kasi na mas gusto niyo na talaga sa bahay, you want to be alone, o gusto mo kasama lang talaga yung family mo, o kaya naman isa bahay talaga yung trabaho mo, yun. Baka iba sa inyo is, syempre, kung makawala kayong trabaho, pero there's a new beginning naman din ako nakikita. Or handun yung point of, nahandoon yung, nagkakaroon ka ng recharger when it comes pag nasa bahay ka lang. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Sana lahat kayo may trabaho, syempre, diba? There's a good luck or may luck, growth, achievement, abundance. Sa iba dito para ma-extension eh. Overall, may positivity happen into your life. May tao na hihingi sa'yo ng tulong or ikaw ang hihingi ng tulong sa kanya. Vice versa. May pagtulong situation. Meron sitwasyon daw na higit pa sa hiling mo is darating. Yan ang sabi. Siguro the more na magpo-focus ka to start a new beginning into your life, talagang pag nakita yun ng universe, ibibigay niya yun sa'yo.
Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May mga tao na willing to give you a support or to protect you or ikaw ito sa kanila ha. Pwedeng sa family mo o sa karelasyon mo or sa mga connected mo sa buhay mo yan. Or sila ito sa iyo. And then also, handun din yung point na may mga bagay ka na parang gusto mong i-transform eh. Hindi ko alam in what way. Pero nahado yung point na you want to transform something into your life. O sa sarili mo, sa physical mo, pwedeng nado sa point na yon. Or sa iba naman sa inyo is nado yung point na may mga bagay ka na inaalam na information, ano, kung saang aspeto ng buhay mo yan. Sa iba sa inyo, may tao na hindi ko alam kung minamatyagan ka niya, ini-spy ka niya, or nagsisik siya ng seek in out siya ng information. Ganon. Sa'yo, or maybe ikaw ito sa kanya. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin yung ano mo. Meron ka, baka nakakita ka ng mga repeating number, 77, or related sa yung mga number na yan, ano? We have the 77, 1212, 0101, 993, and 4. Uy, your gut feelings. Okay, there's a change happen into your life. So, nakikita ko sa iyo dito, there's a new beginning when it comes to your belief system. Nandun din yung point of, sabi nga, di ba ni universe, what goes around comes around. Kung ano yung ginawa mo, yun ang babalik talaga sa iyo. Kaya, yun yung marireceive mo. Yun ang ibig sabihin, di ba? Magkakaroon ng mga shifting situation, may mga new experience, or may mga new beginning or resetting sa iba ito, no? So, nakikita ko dito. Handun din yung point na there's a gift. Siguro, you will receive something gift or iba sa inyo, may gift talaga kayo, no? Na baka hindi niyo napapansin. Siguro, yung iba, malakas yung intuition nyo, malakas yung instinct nyo, malakas yung pakiramdam nyo. Basta you have a gift na sinasabi ni universe, ano? Something need to release ang sinasabi dito. Yan, there's a success and wealth para sa pagbabago ng iyong cycle in life. Kung ano man yung need to reset, or need to release, siguro it's time to release na rin sa nakikita ko sa iyo dito. Yan. O, so, kulang kasi ito ng isa. Dapat apat kasi yan. Kaya, pag anuhan mo, actionan mo yung isa dito, ha? Kaya, ang sinasabi dito is, kailangan mong mag-release ng sitwasyon. Also, the beginning, the ending and the beginning kasi yan. And the balancing is the two. And yan, beginning and ano rin. Ando yung point of your starting and yung beginning into your life to control and balancing. Parang nando yung structuring tsaka rebuilding ng sitwasyon, ano, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Yun ang nakikita ko sa'yo. Sa iba sa inyo, baka mas maging busy kayo this time o magpapaka-busy kayo na hando sa point na yon. And meron kang 777. 77 kasi is your knowledge to, you know, pagdating dito sa ano, to change. Kapag nandun yung point na magkakaroon, di ba sabi ko kanina may new beginning ka, magkakaroon ka ng mga pagbabago ng mga situation in life, yung gagamitin mo yung knowledge mo ngayon. No, sa nakita ko ito. 77 is the divine number. Change of perspective, reflection, inner strength, wisdom, and enlightenment. Yun nga. There's a need for a change of perspective at whatever has taken over you now. Magkakaroon ng mga pagbabago, no? O may mga babaguhin ka. If you want to succeed, you need to keep going down the road your own. Reach for the wisdom, yung karunungan mo within, and then you just know what the right next step is. Kaya dito si releasing. Ano ba yung, parang nando sa point na magkaroon ka ng mga reflection from the past situation. Ano ba dati ka? Bakit naging ganun ka dati? Well, baguhin mo yon, di ba? Well, ngayon, i-release mo yon. Well, ngayon, it's time to change. Ngayon, ano ba yung perspective mo sa yung mga pananaw mo sa kinabukasan, sa mga nakaraang taon, nakaraang buwan, nakaraang isang taon, nag-success ka ba doon? Hindi. So, now, ngayon, kailangan mong baguhin yon. And you need mong magkaroon ng mga strategy this time, ibig sabihin. Yun. Tingnan natin, energy ni Pisces. Mas nagiging strong ka this time. No, yun na nakikita ko sa'yo dito. Energy niya.
Okay, when it comes sa iyong energy, yung energy mo is nandito ka sa sitwasyon mo na maaring busy, yung iba, no? Or pwede rin na busy ka sa pag-iisip, may mga bagay ka na iniisip, or yung iba dito is busy. Yan ang nakikita ko dito. When it comes sa iyong energy, is nandun ka sa point na may mga dine-daydream ka, may mga pinapantasizing ka, ganyan. Na kumbaga nandun yung point na may mga bagay ka siguro na iniisip na gusto mong gawin ito, gusto mong gawin yan, gusto mong itry yan. May mga bagay na maari isasaayos o isinasaayos this time, pwedeng nandoon sa point na yon ako nakikita, or handun yung point na mas more ka nagfo-focus to accomplish something into your life. Yung nakikita ko energy ngayon sa'yo, no? Yun. O kaya hando ka na sa point na yung mga dati hindi mo natapos sa iba sa inyo, ngayon, you try your best to think kung paano mo na siya tatapusin. Parang isa-isa mo na siguro siyang tatapusin. Parang nahando sa point na yon. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Pero, syempre, handun yung harmony and peace ano, when it comes sa yung energy this time. Kasi mas more ka nagfo-focus this time sa mga gusto mong ma-achieve or ma-fulfill sa buhay mo. Yun. Parating. Okay, pagdating sa iyo. Okay. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito, Pisces, merong taong ko-connect sa iyo. Sa iba sa inyo, may taong ko-connect sa inyo. Na maaring itong tao na to is meron siyang pinagdadaanan. No? Hindi ko alam in what way, pero meron siya pinagdaanan na pwedeng may lungkot, problema, mga ganyan. Sa iba naman sa inyo, nandun yung point na nagkakaroon kayo na pag-isolate, pwedeng nag-iisip kayo for, parang may mga idea kasi ako nakikita. Sa iba ha, siguro nag-iisip kayo for traveling, malayo man o malapit yan. Ando yung pag-isolate. No? O gusto mo mag-rest day, gusto mo mag-holiday, pwedeng na doon sa point na yun. Parating din sa'yo is may tao na nagmamatsyag. Tandaan nyo palagi, vice versa tayo. May tao na nagmamatsyag, ikaw or siya ito, sa nakikita ko dito, magkakaroon, okay. Magkakaroon ng union eh, no? Magkakaroon daw ng union. Ako nakikita sa inyo. Family? Or mga kasamahan sa trabaho, parang ganun. Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, may paghingi ng tulong eh. May taong hihingi ng tulong sa'yo or ikaw ito sa kanya. Ang nakikita ko rin dito sa'yo kasi is may mga hindi ko alam kung night shift ka or hando yung point na nagigising ka o napapagising-gising ka sa gabi or pwedeng late ka na natutulog o kaya maaga ka nagigising. Bumawi na lang kayo no sa nakikita ko dito. May mga tao daw or may tao kang makikilala bago. Isa, dalawa, tatlo or apat man sila, kung ilan man sila, no? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And also, sa iba sa inyo, is someone want to commit. Itong tao na to, kilala mo na to eh. Hindi ko alam why, pero kilala mo na siya, maaaring nakausap mo na siya o nagkaroon na kayo ng connection. Dati mo na siyang nakausap or basta kilala mo siya, muli siyang ko-connect sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. And then also, may mga unexpected situation happen into your life. Sa iba dito, may mga ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla, or sa iba dito, unexpected ito. Pwedeng may mga pain, pwedeng disappointment, pwedeng intense situation, o pwedeng kalungkutan, pwedeng ma-depress ka, pwedeng, wag naman sana, separation, di ba? Pwedeng
Puwedeng ano lang, may mga konting hindi pagkakaintindihan, conflict man na malaki yan o maliit, mga gano'n. O kaya andun yung point na may mga kalungkutan o pagkalito ka lang na mararamdaman o mangyayari sa buhay mo. Lalo na kung ito is magko-connect siya to a stability, puwedeng sa trabaho, mga ganyan, o kaya sa kung may mga business kayo, puwedeng na doon sa point na yun ano, sa nakikita ko sa inyo. Siya mas spying. And then, ang nakikita ko rin sa inyo is, mag-ingat ka na lang pagdating sa mga tao na pwede kang abusuduhin. Or kung sa sarili mo medyo naaabuso ka, ingat ka na lang din sa nakita ko sa iyo. Or sa iba sa inyo is, may tao kasi ako nakikita na nagsisinungaling. Dishonest, manipulative, hindi siya totoo actually, no? Sa iba sa inyo. Basta sinungaling siya as in. Meron pang liling lang, kumaga. Kaya ingat-ingat na lang din kayo ha. Always try to make it balance yung sitwasyon nyo sa nakikita ko dito. May matanda ako nakikita. Pwedeng may kakaroon ka ng connection sa isang taong mas matanda sa'yo. No? Hindi ko alam kung maghihingi siya ng suporta sa'yo o tinutulungan mo talaga siya. Basta matanda siya eh. Pwedeng family, connected, ganyan. May malalaman ka raw. May mga kasiyahan. May mga kasiyahan and abundance coming. Anak, alis mo na. Tingnan natin, dapat maiwasan. Tapos na kayo mag-asubi? Okay, dapat mong iwasan. Ipagkain pa. Dapat mong iwasan yung ano daw, yung hindi ka matuto sa nakaraan mo. Yun. Kumbaga, you need to learn from the past situation. And saka, andun din yung point na magkaroon ka daw ng self-evaluation. No? Parang sinabi kanina na magkaroon ka ng mga reflection from the past, mga ganyan. And may mga bagay doon na kailangan baguhin o transform. Hindi ko alam in what way sa inyo. Baka mamaya physically, di ba? Emotionally, spiritually, kung saan man yan. Basta something need to transform or may mga bagay na kailangan mo nang mag-wake up or gumising at or matauhan, parang nando sa point na yun, ano. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng mga acceptance in life. No, iwasan mo rin na maramdaman mo na sometimes hindi ka nila maintindihan. Kasi ganun talaga yung life eh, di ba? Hindi naman lahat makaka-understand ng nararamdaman natin, no? Kasi iba-iba talaga tayo ng thinking. Kaya wag niyong isipin na ganun. Kasi kanya-kanya kasi tayo ng opinion talaga sa buhay. Alam niyo mo yun. Opinion yun. Basta alam mo sa sarili mo, ikaw yun. Totoo ka, di ba? Ganun lang yun. And then also, iwasan mo, syempre yung tulad ng nasa baraha, nasa dito na magkaroon ng mga pagbabago when it comes to your perspective, no? Yung mga pananaw sa kinabukasan mo or kung may mga bagay na talaga na kailangan na i-let go, i-withdraw, you need to escape, gawin mo, di ba? May mga bagay din na kailangan mo na rin kasing iwasan, ano? Or umiwas. Andun din yung point na uh, huwag ka mapanghihinaan ng loob na mag-try ng mga new things or new path na gusto mong tahakin sa buhay mo. Kung hanapin mo sa sarili mo kung ano yung bagay o sitwasyon na makapagbibigay sa'yo ng happiness, fulfillment, and joy, ganyan. Minsan tanongin mo, ano ba talaga yung gusto ko? Ano ba yung kailangan ko? Ano ba yung mga ganun? Tanongin mo rin yung sarili mo para mas maintindihan mo talaga kung ano yung mga dapat mo na umpisan at dapat mo na i-let go, mga ganun sitwasyon. Yun. And siyempre, something need to change ng mga decision, tsaka letting go. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kay Pisces. Ano pag nabasa kita sa... Ay, umpisa agad, universe, may third party.
may lihim. Bisa agad, sinagot na ako. Ganon. Tingnan natin. Love. Energy reading tayo ah. Ay, ito pala. Kung ikaw is single, yes, maaaring may nakakausap ka na, o kaya naman is nahandoon yung point na isa or dalawa to, no, sa iba. Pero parang, yung iba dito parang hindi ka naman interesado. Kasi you are more on focusing to yourself, na doon sa point na yun. Pero kung meron, yes, meron. Pero mag-ingat ka. Kasi dito may tao na mapaglaro. Baka, basta wag ka lang magmamadali. No, you need to use your head or you need to use your mind and intellect, kumbaga, no, pagdating dito sa sitwasyon na ito. Yun. And then also, kung kayo is nagkahiwalay na nitong taon, oo, nagkaroon ng paghihiwalay, no, sa nakita ko dito. Kasi wala, andun na yung, kasi alam mo, hindi ko alam bakit nangyari yun. Pero dito sa nakita ko kasi sa energy na nakuha ko, naging naging narcissist kasi yung isa o kaya nandun yung they pretend na gusto ka talaga niya, no? Yun ang nakita ko dito. May mga bagay din kasi siya na hindi niya nasabi o hindi niya talaga sinabi. Yun, ang nakita ko. Nandun na rin yung point na baaring naging paulit-ulit yung sitwasyon na ito, no? Hanggang sa, syempre, isa sa inyo is totally tumalikod na rin. Pagdating doon, nagkaroon siya ng mas inilaya niya yung sarili niya sa connection kasi ayaw niya mas stagnant, 'di ba? Pero alam mo kung nagkahiwalay kayo nito, isa sa inyo kasi hindi ko pa nakikita, still interesting pa rin kasi siya sa iyo, no? Vice versa. Kaya stagnant pa ito at feeling trap pa rin ang isa sa inyo. And gusto pa niya pa ng isang pagkakataon na doon sa point na naghihintay pa rin itong taon na to kasi ando pa rin yung pag-iinteresado. Hindi ka pa niya kayang kalimutan or i-let go sa buhay niya. Iyon na nakikita ko dito, no? Pero nasa sayo yun na yan. Kasi dito medyo may something, no? Pero, well, sa iya. Kung kayo is may third party naman, oo, meron. At alam ko nararamdaman mo. At alam ko, alam mo at nararamdaman mo. Pero, kasi ano na rin yung ano eh, hot and cold na rin ito eh, no? Yung connection na ito. Pero, isa sa inyo, they feeling young or they enjoy life, no? Pagdating dito sa sitwasyon na to. Siguro kasi, kung hindi kayo nagkakahiwalay, mas na-enjoy niya yung life niya ngayon na nagiging na meron siya sa kaliwa at meron siya sa kanan, yung mga ganun lang sitwasyon. Or pwede rin naman na nagkakaroon na ang both of you ng interes sa ibang tao, di ba? Yun. Kung titignan ko dito, hindi to walang pagbabago. Ay anak, ano ba yan? Ba't pa kailangan lumipad? Pwede namang maglakad. Kung kayo naman is walang third party relationship, isa sa inyo magsisinungaling. Hindi ko naman, siguro may reason. Hindi ko alam in what way eh, or magpipretend. Pwede na doon sa point na yun. Pwede rin na sa iba sa inyo is may pagtatampo na pwedeng maganap o mangyari. Or pwedeng sa isa sa inyo is may mga ini-imagine when it comes in this connection. Ganun. Pero bakit kaya ganun, no? Siguro hindi kayo lahat naman din. Kasi dito kasi may mga pangliling lang ako nakikita eh. Minsan parang hindi na rin totoo, mga ganong sitwasyon. Pero nasa iyo yan. Dito sa sitwasyon na to, siguro lang sa iba, sa mga walang third party, meron siyang gustong ibigay sa'yo, pero nahando siya sa point, or ikaw ito sa kanya, nahando siya sa point na pinag-iisipan niya talaga ng maigi. Ibigay man siya o may gusto niyang gawin, ha? Pinag-iisipan niya talaga maigi kung paano, kung ano yung ikasisiya mo, kung ano yung ikaka-excite mo. Kaya nahandun yung point na parang meron siyang piniprepare or meron siyang ini-imagine na isang sitwasyon para i-present sa iyo yung bagay o yung sitwasyon na yun. Pero ang nakikita ko kasi dito,
andun yung point na parang na-stagnant siya, pero kasi ang nasa isip niya is, yung parang ma-excite ka, magiging okay ka, yung magsasaya ka. Pwedeng related siya sa mga traveling, di ba? O kaya sa mga outdoor situation, o may mga outgoing, pwedeng nandun sa point na yun. Pero may pag-iisip pa siya na ginagawa. Pero kung LDR kayo, nandun din yun. Same lang din. Yun na nakikita ko dito. May mga malalalim na pag-iisip, no, na inihahanda ata ng isa sa inyo. Tingnan natin ang money mo. Tabi mo na. Tama, ano yung paa? Para kami mag-iina na nag-aaway palagi. Nagbubunuan. Okay. Sa money mo, ang nakikita ko sa'yo dito, when it comes to your money, medyo magulo ang buhay, ano? Magulo ang buhay. You put your effort naman sa lahat ng sitwasyon mo pagdating sa trabaho mo at sa money mo. Yun nga lang, minsan, medyo hindi ka na-organize ata. Hindi ko alam bakit. Siguro, kapag may nakita kang gusto mo, bumibili ka kaagad. O kaya, pag may nagustuhan ka talaga, go kahit nawala yun sa list mo. Alam mo yun? Halimbawa, meron ka namang cellphone na, di ba? O, pero, needs mo talaga yun. Ganun. O kaya naman, nahandun yung point na, pagdating talaga sa mga mahal mo sa buhay, nadi-disorganize ka pagdating sa pagpapatakbo ng pera. Pwedeng na sa o kaya naman sa iba sa inyo. Sa pera mo kasi, there's an achievement naman ako na nakikita sa iyo. Pwede rin kasi na may mga pagkakagastusan talaga kayo na related to outdoor or outgoing or mga traveling, malayo o malapit. Kaya may mga time na pwede daw kayo mag-disorganize. O sa iba naman sa inyo is related siya sa family connection, no? Family house o mga tirahan, mga ganyan. Pwedeng doon yung mga sitwasyon na pwede ka mag-struggle na kinakailangan talaga ng pera, mga ganyan. Sa trabaho mo naman is mas marami ang hindi ka gusto. Sabay ganun no? Sa may gusto sa'yo. Well, ganun naman talaga ang buhay, di ba? Yun. Kumbaga, may mga conflict situation kasi na pwedeng maganap o nagaganap sa inyong katrabaho, sa loob ng inyong trabaho. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Yun. Basta i-handle mo lang siya ng maayos, no? Kahit na nagkakaroon ka ng achievement, handle it ng organized talaga siya, ha? Well, pera mo naman yan, ang nakikita ko sa'yo dito. Yun. May mga nag-aaway sa territorial, bahay, lupa, o parang hindi pagkakaintindihan. Basta may mga struggle baga. Yan. Arigato naman si God bless.